Welcome po sa ating My Morning Manna with Pastor Oji. At magandang araw po. Kumusta na po ang ating umaga? Sana po ay masaya kayo sa inyo pong pagkakape at pagkain ng tinapay. Buksan po natin ang ating mga Biblia habang tayo po ay nagpatuloy sa ating devotional, kawikaan o aklat po ng Proverbio. Proverbs chapter 4 verses 20 hanggang 27. Ito po ang pagkasabi. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugat kalakasan ng katawan. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong mga bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mo mabuti ang landas ng lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Atin pong nabasa ang sulat po ni Solomon patungkol po sa pamumuhay. Now, gusto ko pong bigyan ninyo ng point of attention or focus yung verse 23 na nagsasabing, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa English po, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The heart po sa Bible is commonly known as the center of thought. No, the center of thought, which means mind pa rin po siya. Pag sinabi mong heart, ang tukoy po doon is hindi po yung puso kasi hindi po nag-iisip ang puso. The heart simply means the subconscious mind or the other portion of our mind that is functioning, no? Kasi dalawang side po tayo nag-iisip. One is in the conscious mind and on the other side is the subconscious mind. And most of the time, tayo nag-decision based on our subconscious mind. No. Now, ang topic po natin for this morning is The Secret Garden. Meron po isang libro na sinulat po ni Frances Hodgson. Doon sa kanyang libro na ang title is The Secret Garden, meron isang babae doon nagngangalan ng Mary na pumunta doon sa kanyang mayamang uncle na si Archibald sa isang lugar sa England, no? At doon nakilala ni Mary si Deacon, isang bata ding lalaki. At naging matalik na magkaibigan itong dalawa. And while staying on the house of Uncle Archibald, napansin nila may isang garden doon na nakapadlock na hindi binubuksan. Nung madiscover nila ito, pinuntahan nila, inayos nila, pinaganda. Sa madaling sabi po, gumanda ito. Ano bang nangyari dito? Bakit naging ganun siya? Bakit hindi siya maganda yung secret garden na ito? Kasi pinabayaan po ito ni Uncle Archibald dahil nga ayaw niya maalala yung misis niya na namatay na. So kung titingnan natin itong pangyayari, there is a garden there na sumibo lang dahil may tao o may mga bata na nag-aaruga. Ganoon din po sa puso natin. Minsan hindi natin napapansin na ang sumisibol ay mga damo na imbis na magagandang mga halaman. May mga panahon na pinababayaan lang dahil hindi natin napapansin ang mga bagay na ito. Kaya kailangan pong i-remove, no, ang mga weeds, mga thorns sa mga bagay na naging cause ng distraction upang hindi po makapamalagi ang sinayan. Meron po tayong garden. It is a garden wherein pwede nating gamitin upang tamnan ng mabubuting binhi. Subalit anong tinatanim? Masasamang binhi. Masasamang balita, no? Kagabi lang po, habang nanonood po ako ng balita sa TV Patrol, talagang bumigat yung puso ko. Hanggang ngayon, parang napapanaginipan ko pa yung napapanood ko. I'm planting not a good seed, no? Sumakit yung dibdib ko nung napanood ko yung buong pamilya nagpakamatay, 5 lahat, no? Nasaktan po yung puso ko. I don't know what kind of seed they are planting in their hearts. So, kailangan po natin i-remove yung bad, yung
yung bad seed na yan, no? As we remove the thorns of resentment, weeds of lust, and roots of bitterness, we can replace them with the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yun po yung sabi ni Dennis Fisher. Ang tanong ko po, inaaruga po ba natin yung garden natin? Paano po ba natin inaaruga? Ang tuon po ba natin ay nasa mga balita, problema, ano nang nangyayari sa mundo? Bakit hindi po natin tamnan ng mabubuting binhi? Pag-asa, pagmamahal, tamnan po natin. Salita ng Panginoon. Yun po ang itanim natin sa ating mga puso. Ang tanong ko po, sa secret garden na meron po tayo, ano po ba ang ating itinanim? Yun po dapat ang ating pangnilay-nilayan. But for me, I have decided, I will only plant the seed of goodness, the seed of love, peace, long-suffering, and every kind of fruit of the Spirit. I want to place it in my heart. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod at sabihin ko po sa inyo yung mga biblical truth na akin pong nalalaman. Dito po, sinabi ko, hearts are like secret garden that needs to be cultivated, that flowers may grow. Unfortunately, weeds may also grow if you neglect the ground. Kung pabayaan natin yung ground, of course, weeds, mga thorns, mga damo, tutubo po yan, kasabay din po ng ating mga itinanim. At yung flowers po natin, and your flowers will be gone if you will not take care of it. So kung meron tayong mga flowers na itinanim sa puso natin, sa ating mga isip, huwag natin siya pabayaan. Remember that weeds and flowers will both may grow in the same ground. Parehong ground lang po siya, pero tutubo po yan. Ibig sabihin, yung negative thoughts and positive thoughts can grow in the same ground, which is our mind, no? Our secret garden, the heart that we have. Sabi ko sa personal application ko, our heart might be corrupted by evil and wrong desires, but let the Word of God reside on our heart. Yun po ang gusto ko iparating. Kung meron po tayong Word ng Panginoon sa puso natin, it will make a great impact in our life, at ang mangyayari po ay magkakaroon po tayo ng opportunity na makalapit sa presensya ng Panginoon at maintindihan ang mga plano niya sa buhay natin. Iset aside na natin yung ating mga hinanakit, yung ating problema, yung ating pag-iisip na ang Diyos ay hindi nagmamahal sa atin. Tanggalin na po natin yan. Bakit po? Nag-cause na po sa atin yan ng sakit ng damdamin eh. Hindi po siya nakakatulong sa atin. Sabi po ng ating nabasa kanina sa Kawikaan, mayroon pong point na gusto kong iparating. There is life and health in God's Word. Therefore, keep the Word of God in your secret garden, that the flowers may bloom. Kung gusto natin na lalago ang mga flowers na atin pong itinanim, then let the Word of God resides on our hearts. Paano? Sa anong paraan, Pastor? Pagbabasa ng Bible, pakikinig ng devotional na ito, yung may morning manna na ito. At alam ko po na mayroon pong purpose ang Lord, bakit niya pinahintulutan ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. God wants you to water the seed He's planted in your heart. Gusto niya na ating arugain, ating ayusin yung secret garden na meron tayo. I want to challenge you, my dear sisters, my dear brothers in Christ. Hindi pa po huli ang panahon upang arugain natin ang garden na ito. Ang puso natin ay ingatan natin. Ang puso natin ay huwag nating hayaang madumihan, no? Yung emotions natin, huwag nating hayaang madumihan. Yung puso natin sana ang pag-ibig ay hindi sa mga bagay sa sanlibutan, bagkus sa Diyos lamang. Sa panong paraan, let the Word of God, no? Araw-araw magbasa tayo ng Biblia. At alam ko po, ang narating mo ngayon ay higit pa ang mararating mo after a year from now. Hindi ka mananatiling ganyan. You are not competing with other people. You are competing with yourself. You can reach your highest potential, and I declare it in the name of Jesus. You will receive whatever you want by prayer and supplication. Let your prayer be made known unto God,
And the Lord will give the desires of your heart according to His riches and glory. I make the verses combined, kung napapansin niyo po, because I believe the Word of God is pure na kailangan po natin tanggapin, and it will change our life and will keep His promises in us. And we will stay on track, no? Manatili lang tayo sa ating kinatayuan. And I declare once again, you will be blessed beyond what you can comprehend. Pagpapalain ka ng Diyos, higit pa sa kaya mong isipin. God bless po.